for our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang na nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahara mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasalukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire!
Magandang gabi po mga kaibigan. Ito pong muli si Percy Lapid para po sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810 ang Radyo Bandido. At muli po tayong mag-uusap-usap po. Magtatalakayan. Siyempre, kasali po kayo. Dahil mahalaga po ang inyong mga opinyon. At tayo po ay mag-aanyaya doon po sa mga nais tumawag, magbigay na reaksyon. Meron po tayong landline dito po sa ating himpilan. Ang numero po ay 895-4460. Ang isa po naman ay 897-8374. Meron din po tayong mga text line kung saan maaari kayong magpadala ng inyong mga reaksyon. Ang mga numero po ay 0917-581-6500. Ang isa po naman ay 0919-991-8047. Makakasama natin sa technical side hanggang alas 12 po ng hating gabi. Ang ating technical director si Braille. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Masyadong mainit ang Facebook. Naglalagablab. Daig pa ho ang Lapid Fire. Nagliliyab sa iba't ibang pagpapakawala ng kanilang saloobin kaugnay po dun sa estudyante ng Taekwondo de Ateneo de Manila. Pangalan pa lang nung bata, kontrabida na Si Buaya. Tatandaan niyo ba si Buaya? Ano pangalan ni Buaya? Bueno, hindi ko binabanggit ang pangalan kasi minor de edad ho yan. Yan ang pagkakamali nung iba na nagpo-post. Dumagsa na hindi mo na masawata May mga litrato, ginagrabe litrato, nilalagyan ng pangalan. Hindi niyo ba alam na may batas ho yan? Pwede naman tayo magbigay ng opinion natin. Yan ang sinasabi natin. Ang malaking pagkakaiba ng mga nasa media, mainstream media, at yung nasa social media lang. Kasi yung nasa social media lang, nakaupo lang yun Wala namang effort yun Para magsaliksik. O kita ninyo, hindi nila alam yung batas. Dahil kung alam nila yan magtatanggal sila dyan. Dahil baka mamaya, mag-iingat kayo, baka mademanda kayo dyan. Mapapa-invest na yung nambubuli ang maparusahan, baka kayo pa maparusahan. Sa bagay yan pong pangyayari na yan yan yung matagal na nating pinangangambahan. Yung pagbagsak ng moral values. Dahil po yung sistema ng ating edukasyon, ngayon napakalaki na ng pagkakaiba noon kaysa ngayon. Kaya mga kabataan ngayon, nakita ninyo, kinukunan pa yung sarili. Tsaka pinag-uusapan nyo lang yung batang ng bully, inambugbog. May accomplices yun. Yung meron siya mga kasama nasa likod ng camera. Accomplice yun.
Kung merong parusang gagawin doon sa bata, kasama dapat yun, yung mga, di ba, merong 4 na video yun, ha? Yung nakita ko, 4 na video. Magkakaibang insidente, magkakaiba ang ang binubuli at sinasaktan ng batang yon. Na raw, black belter daw sa taekwondo. Buti hindi siya sa Amerika nagaganyan. Kasi doon binabaril din ng mga kapwa nila, bata yung ganyan, di ba? At saka doon sa Amerika, hindi lusot ang bata sa sa krimen eh. O, hindi ho ba mga kaibigan? 4 na video yon. Imposibleng hindi alam ng Taekwondo de Ateneo de Manila. At kung hindi nila alam, saran nyo na yung eskwela nyo. Hindi nyo pala alam nangyayari dyan. Di pa nga tapos yung issue ng mini-rape dyan, di ba? May mga nanre-rape sa loob ng CR, mga babae ginagahasa. O, hindi pa na-actionan yun, ha? Wala na ho tayong balitang, balita doon. Ang maganda dapat sa social media, ito tatawagan ko kayo ng pansin. Meron tayong may grupo tayo, di ba? May group chat tayo, lalo na yung mga regular na nakikinig, sumusubaybay sa atin. Magbukas tayo ng isang responsableng Facebook account. Nabawal sa atin yung mga ganyan-ganyan, yung mga nagpo-post ng hindi alam yung ginagawa. Merong batas na nilalabag. Hindi mo pwedeng sa publiko eh. Yung pangalan nga lang, hindi mo pwedeng banggitin, hindi nyo nakikita, hindi ba nyo napapanood. Magbasa kayo bukas ng news. O kaya kung napanood ninyo kanina, walang binabanggit na pangalan. Kahit alam ng media practitioner. Yun ang kaibahan. Alam ng media yung kanyang hangganan. Kung hanggang saan siya, alam niya ang kanyang responsibilidad. Kung meron man siyang halimbawa, sa palagay ng iba, lagpas sa nagiging irresponsible siya, meron ding batas na katapat yun. Yun ang hindi alam nung mga nagso-social media, nagpe-Facebook Pwede ka naman mag-comment, wala naman problema. Pag-usapan yung kasi importante naman pag-usapan yan dahil problema yan, di ho ba? Tingnan ninyo nangyari. Bugbog sarado, pati yung pamilya. Dapat natin tignan saan nagkulang. Huwag na tayo maghalongkat ng pamilya kayo. Pag napaaway ba kayo gusto nyo pati yung bulok ng tatay nyo, ng nanay nyo, ng kapatid nyo. Lalabas din. Yun ang hindi maganda Marami nang nadadamay. Di ba mag-stick kayo dun sa issue. Yun ang dapat na matutunan natin ulit. Kasi yung iba lagpas na sa issue Yan ang nangyayari. Galit kayo sa bully pero kayo yung iba marami diyang social media, sila yung bully. Paano natin itatama yung mali? Yun yung sinasabi natin. Paano ka ngayon magsasalita nang meron kang moral authority o moral ascendancy na na pagsabihan mo yung bata o kaya kung sino man ang gusto mong patungkulan doon, kung ikaw mismo ginagawa mo yan sa ibang issue. Halimbawa, sa politika. Ang dapat nating alamin dito, sino ba ang mga may kasalanan dyan? Paano ba nating maiiwasan yan? Yan yung matagal ko nang inumpisahan yan. Tayo nagsimula niyan. Yung tungkol sa pagbabalik
pagbabago ng ating edukasyon. Hindi babaguhin na katulad ngayon, gagawin K-12 o ginawang K-12. Ang sa akin po, yung old school tayo, yung lumang uri ng pagtuturo sa mga kabataan. O bakit ba naman tayo yung mga kapanahunan natin, mga kaidara natin, at saka yung mga sinundan nating henerasyon, mga kaibigan, hindi naman tayo mga ganyan. Actually, public school nga lang yung marami sa atin, di ho ba? Ako, public school. O mga kaibigan, elementary. Pero hindi ho ganyan ang asal nating mga dating nagsipag-aral din. Bakit? Kasi nawala na yung mga curriculum na importante. Yan ang talagang ugat niyan. Hindi mo pwedeng isisi lang yan sa magulang. Ang dapat mo sisihin dyan, yung eskwela at saka yung sistema ng pagtuturo ngayon. Yung klase ng pagtuturo. Ano, inuukil-kil natin nung una pa, ba't wala na yung GMRC? Yan. Yan ho yun mga kaibigan Hindi mo kung makaasta yung bata. Ito, pag-usapan natin yan, kayo nag-aral din kahit papano. Marami nga sa atin, henerasyon natin, marami sa atin hindi nakatapos. Hindi tayo mga bihasa sa wikang English. Kasi meron tayong Filipino subject. Hindi naman dahilan yun na sinasabi ko kaya hindi tayo natuto ng English. Kung hindi, ang sinasabi natin, hindi naman kailangang matutunan mo ang English. O mag-aral ka sa malalaking paaralan para matutunan mo kung paano ka makikitungo ng wasto. Paano ka mabubuhay, makikisalamuha sa isang lipunan ng wasto o tama yung iyong asal. Hindi mo ba ganon? Mas mababait tayo nun kaysa ngayon, mga bata, Bakit? Yung edukasyon, problema natin. Hindi mo maiwasan yan ngayon, yung pambubuli, hindi lang naipsa sa publiko yan. Yung katulad na ganyang insidente. Ito, ang kamalasan nitong batang ito, yung batang yan, di malaya, magpatiwakal yan O kaya, isa sa miyembro ng pamilya niya, magpatiwakal Sa grabe yung public outrage. Public reaction. Talaga nakakainis, Gusto mong tirisin Pero pagka yun ang iniisip natin, wala tayong nilulutas na problema. Ang kailangan natin dito, matalinong pag-iisip ng solusyon para hindi na muling mangyari yan at hindi na pamarisan niyang batang yan. Bali ba ang lalaki ng mga binubugbog niya Kaya lang, mga lampa. Tsaka yung bata, nakita ninyo, bakit nagre-resort doon sa ganong physical violence? Kasi may problema yun. Basang-basa ko Hindi siya marunong ng reasoning. Mga kaibigan, hindi siya marunong tumanggap ng pagkakamali o kaya hindi siya marunong tumanggap ng katwiran. Ang gusto niya lang, katwiran niya lang. Pagka gano'n ang tao, meron naman paraan dun Pagka hindi mo kayang tanggapin yung katwiran ng iba, umiwas ka. Di ba?
Pero ano yun, ito makikita ninyo, yan, indikasyon na meron ng culture of violence sa mga kabataan natin na nag-aaral pa lang. Yun ang mahirap, napalitan yung values, mga kaibigan, ang pumalit yung culture of violence. Hindi naman dito lang yan, sa ibang bansa rin. Nakita ninyo yung mga bata ngayon na namamaril doon sa Amerika, ang daming napapatay, di ba? Kung pumatay pa, maramihan. O kaya hanggang maaga, wala Ako, nag-observe ako mawalang galang na doon sa mga comments. Ako, nag-post ako ang ipinost ko tungkol nga doon sa moral values. Kasi nga, mga kaibigan, yung importante yung ang bata natutunan niya yung good manners and right conduct Ngayon baliktad. Bad manners and wrong conduct. At saka wala akong nakitang comment, mga kaibigan, maging dun sa mga expert na in-interview sa media, sa television, sa radyo, na aking napakinggan, maging sa mga public officials, wala akong nakitang tama na direksyon. Hindi ko nakita yung tamang approach nila dun sa naging problema na yan. Alam niyo, delikado dyan, nanganganib yung buhay ng mga yan. Lalo na yung batang yun. Hindi na makakalabas mag-isa yun. Baka saksakin na lang bigla yun. Alam, pag-usapan natin yan, sinasabi ho kasi ngayon, wala ka naman pwedeng ikaso. Sa ngayon, pwede mong kasuhan yun, kaya lang ano nga ikakaso natin? Kasi minor de edad yan. Yun ang problema natin dahil dun sa ginawang batas na yung mga minor de edad, hindi mo naman pwedeng parusahan. Hindi naman nadidemanda yan. Hindi naman pwedeng kasuhan yan sa hukuman, di ho ba? Ang sinisisi nung iba, yung magulang. Kung magulang ang sisisihin natin, ba't pa tayo nagkaroon ng eskwela? Sana wala na lang eskwelahan. Meron ding responsibilidad ang magulang, pero yung kalahati ng responsibilidad na yun, kaya nga merong eskwela Kasi ipinagkakatiwala mo yung mabuting pundasyon para sa mga anak natin na pinag-aaral natin. Alalahanin natin ang pag-aaral, pundasyon lamang yan. Yung mahalagang curriculum na tinanggal, na nagpapatatag sa pundasyon ng isang nag-aaral, yun ang nawala Hindi niyo pa ba nare-realize itong mga nasa gobyerno? Lalo na yung eskwela, siyempre hindi nila aminin yan. Mag-usap tayo, magbigay kayo ng opinyon doon sa yung sa panahon natin, yung mga kaedad natin, mga isinilang ng 50s, 60s, yan. Hanggang 60s o 70s, Yan, pag-usapan natin yan, Ano bang sistema ng edukasyon na inabutan natin noon nung tayo nasa elementarya, high school? Yan pa naman yung pinaka-delikado na estado ng isang tao, Yun ang vulnerable yun, mga kaibigan, Kaya yun nga, pinagkakatiwala natin yun sa mga guro.
sa mga paaralan. Pero kung ang paaralan, katulad niyang Ateneo, kung hindi pa ho na isa publiko yung mga video na yan, paano na lang? At saka ang tanong ito kung halimbawa, isipin nyo tayong mga nagsipag-aral nung mga 50s, 60s, 70s, mga kaibigan, napakalayo ng ating pundasyon Sa pundasyon ngayon ng mga kabataan, kung kailan umunlad itong mga technology, kung kailan abot kamay na lang. Mga kaibigan, pinipindot na nga lang ang pag-acquire ng knowledge ngayon Nagtataka nga lang ako, bakit kailangan pang pumasok ng tao sa eskwela pwede na tayong may camera na, may Skype na, lahat na. Yung ituturo, pwedeng ituro na ng mga nasa bahay. Parang ito, nagbo-broadcast tayo, alam mo kung ilan ang nanonood sa'yo. Nakakausap mo yung nanonood, ba't pa tayo mag-iiskwela? Sayang pa yung ibabayad mo, pamasahe, pupunta ka pa ron. Di ba, kung ganyan din lang ang klase ng edukasyon ngayon, useless Kaya natin pinapahalubilo sa eskwela yung mga anak natin, mga kaibigan, yung mga nag-aaral, sapagkat para matuto sila ng mabuting pakikitungo sa kapwa, pakikipagkapwa, paano mamuhay sa lipunan, ng tama, hindi ba? Pero ipagpapatuloy natin yan, mga kaibigan. Yan ang pag-usapan natin ngayong gabi. Kasi nakakabahala po Isipin ninyo, itong iiwanan nating mga henerasyon, ganito mangyayari. Sana kung wala tayong mga anak. Yan po sa pagbabalik ng Rapid Fire pagkatapos po ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Color, steel roofing, high quality, with delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. With delivery, Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Radio Bandido, 810 AM. Sa mga ating kababayan sa Maynila, ako po ay bumabati ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong lahat. Sana sa mga pagkakataong ito, wala na tayong iisipin kung hindi makatulong sa ating kapwa. Wala tayong iisipin na masama o pang-aapi sa kanila. Kailangan maging magandang samahan, walang awayan, walang intrigahan, walang inggitan, at ayusin na lang natin ang ating mga buhay. Salamat po. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Okay, mga kaibigan, napakinggan ninyo yung mensaheng nyo kay Mayor Lim yun Pero, kasi nga, kaarawan din ngayon ni Mayor Lim, no? Kaya tayo po, ang inyong lingkod, bumabati po kay Mayor Alfredo Lim sa kanya pong kaarawan ngayon.
kasabay niya, hindi, ito namang isa, mga kaibigan, matagal na nating hindi nakikita ito. Matagal na rin nakatira, ninirahan sa Amerika. Birthday niya kahapon, kung di ako nagkakamali. Kaya binabati ko rin si Bobet Cabrera sa kanyang kaarawan ngayon. Para po sa mga may kaarawan, kay Manila Mayor Alfredo Lim, kay Bobet Cabrera, at sa lahat ng may birthday, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Hindi kaya magalit sa atin si Mayor Lim nun. Sa birthday song. Anyway, mga kaibigan, pagpatuloy ho natin yung pinag-uusapan natin tungkol dito. Ito ang dami na sinabi. May mga opisyal na nagsabi. Ang gagaling Mga kaibigan, magulang daw si Guevara. Wala pala talaga ito. At iniista rin kasi yan Alam mo, ito si Presidente Duterte. Di ba, siya, yung madalas pinagsasabihan niya yung mga leader ng simbahan. Di ba? Namumura pa nga Ngayon, tayo dapat kasi wala dun sa isyong gano'n Tingnan mo. Ito ang issue, mga kaibigan, sa simbahan. Bakit ikanyo? Kasi, yung Ateneo, pinatatakbo ng simbahan yan Hindi mo ba? Mga pare ang nandyan ba't ganyan ang mga bata dyan? May nanggagahasa, pagkatapos may ganyan. Sektarian yan Yung eskwelahan na yan Mga kaibigan, ang katotohanan niya, may religion siguradong itinuturo dyan. Diba? Dati nga nung maliliit kami, isipin mo, yung Catholic religion, ito, inabot niyo ito. Itinuturo yan sa public schools. Kaya yung kasaysayan ng mga bayani natin, especially si Dr. Jose Rizal, nabaluktot Mga kaibigan, bakit? Siyempre, iba yung mga libro na itinuturo na sa mga nag-aaral. Sa mga private school, lalo na yung mga sectarian school, ang istorya ni Rizal dyan, iba Mga kaibigan Sa kanila, si Rizal nag-retract Hindi naman totoo yun Mga kaibigan Gawa-gawa lang nila yun Gumawa sila ng sariling istorya ni Rizal. Para baluktutin yung katotohanan. Mga kaibigan, ako inabot ko sa public school. Itinuturo yung religion. May katikismo pa Mga kaibigan may mga teacher nagtuturo. Hindi pwede yun Bakit Kasi di ba may separation of church and state tayo? Dahil yung religion, yan napaka-importanting role sa buhay natin at saka sa paghubog ng values sa ating mga kabataan. Napaka-importante ng religion, mga kaibigan. Siguro yun ang dinadahilan noon, pero sa totoo lang, hindi mo pwedeng gawin yun sapagkat ang public school ay ginagastusan ng pera ng taong bayan yan. Hindi pwedeng yan ay magsilbi sa purpose lang ng isang religion.
Oh, mga kaibigan, di ho ba? Meron kayong sarili, may kongregasyon kayo, di doon nyo ituro yung ano nyo. Di ba? Yung mga aral na gusto ninyong, yung inyong mga doktrina. Kaya importante rin yan eh. Tignan ninyo, ano ba ang, ang sinasabi kasi nila, isisisi nila yung iba, magulang daw. Ang gagaling kasi, mga kaibigan eh. Hindi muna tignan yung problema eh. Ang talagang problema dyan, yung paraan na ngayon ng mga itinuturo, tinanggal yung mga importante. Ha? Katulad ng good manners and right conduct, mga kaibigan. Oh. Di ba? Walang makapagsabi ng tama. Wala akong nakita tamang sinabi. Oh. Ang Malacanang daw magpapaimbestiga. Ba't paimbestigahan yan? Ang panagutin nyo dyan, yung eskwela. Di ba? Yung eskwela talagang malinaw na dapat silang gumawa ng aksyon laban doon sa bata. Ano yung hindi nakita ng marami dito? May mga in-interview, narinig ko napanood ko pa iba. Mga expert may mga yung sa psychological meron silang mga in-interview ganyan. At saka kung paano yung dapat na wastong pagtuturo sa mga bata. May mga pari pa nga nagsipagsalita Wala Wala lahat sa hulog mga kaibigan Alam niyo kung bakit? Ito yung mga pinagsasabi nila, puro malayo sa putok ng kanyon. Ito naman si Teddy Boy Locsin, alam ba ninyo, may sinasabi? Ang dapat daw ilagay na ng mga magulang yung mga nabiktima nitong batang ito, mga kaibigan, sa kamay nila yung batas. O isipin ninyo mga sinasabi ng mga ito, hindi naintindihan. Alam ninyo, ang hindi ko narinig sa kanila na sinabi nila yung pananakit, mga kaibigan, walang katwiran yun Yung pananakit ng kapwa. Di ba? Parang pagpatay din yan Walang katwiran yan para gawin mo yan Kasi kaya ka nga nag-aaral, para matuto kung paano ka magpapaliwanag, paano mo ididepensa ang isang sa mahinahon sa palitan ng pagpapaliwanagan. Hindi nga marunong tumanggap ng paliwanag yung bata. Di ba? Kaya siya nagre-resulta sa physical violence, mga kaibigan. At saka may pinagmamalaki siya. Siya, marunong siya ng martial arts, di ba? Mga kaibigan. Hindi nila nakita, yung pananakit, dapat yun ang ituro natin Wala kang dahilan para manakit ka ng kapwa-tao mo Yun ang totoo niyan ba't hindi sinabi yan ng mga expert? Ang pinipilit nilang arukin, yung kung ano ang nagtulak sa batang ito para magkaganon. Maging ganyang kahayop siya, na asal, mga kaibigan. Inaarok nila, kesyo ano yung problema sa bahay, dapat nyo munang ipaliwanag, dapat itinuturo niya, kaya nga nung araw, di ba, kaya nga inaanyayahan ko kayo magbahagi ng inyong mga karanasan Yung batang yun, ang tawag dun sa batang yun nung araw, ano tawag sa inyo nung araw? Na mga magulang nyo, pagkagan ng bata, yung konting kibot nananakit. Di ba ang tawag dyan magaang ang kamay? Di ba? Masyadong magaang ang kamay nitong taong ito, yung konting kibot nananakit, nanununtok, nambabatok. Ito sobre, mga kaibigan Ngayon, ano yan? Kultura na ng karahasan niyang natututunan na yan ng mga ipinakikitang yan. Marami yan ang hindi lang siguro natin alam dito sa atin. Mga kaibigan, hindi kasi
naiisa sa publiko, kamukha nito na merong video, mga kaibigan. At saka hindi binabanggit yung mga kasama. Yung mga kasama, pareho niya rin eh. Mga kaibigan eh, ano sila eh, parang fraternity na rin eh. Ha? Meron silang gang doon sa loob ng eskwela, ng Ateneo, mga kaibigan. Katulad din yan ng grupo na nanggagahasa dyan, di ba? Na hanggang ngayon wala naman nangyayari. At saka kung makikita ninyo, kung pinag-aralan nyo yung bata, after nung insidenteng lumabas na yan, nag-comment pa yung bata nagpapakita na walang remorse sa kanya kaya lalong yun, pagalit sa marami, mga kaibigan. Lalong nagpagalit sa publiko. Pero bata yun ba't naman natin papatulan? Di ba ho, mga kaibigan? Ang dapat ina-address natin ang ating pagpuna doon sa eskwela mismo Hindi pwedeng wala silang gagawin dyan. Nung araw nga, hindi naman ganyan ang kasalanan. Nakiki-kick out ang bata At saka ang pambubuli nung araw, hindi humahantong sa ganyan. Kantsawan lang ang bully nung araw. Mga kaibigan, paano hindi na tinuturo ngayon yung mga mahalagang dapat matutunan ng mga bata. Halimbawa, tingnan ninyo kumpara nyo dati sa ngayon. Yang mga teacher dati, yung mga teacher natin, tsaka yung mga eskwela natin. Di ba pagka medyo lumaki ka na at hindi ka na nag-aaral doon, nalipat ka na dahil high school ka na, ganyan. Naalala mo yung pinanggalingan mo elementary, naalala mo yung mga teacher mo. Kahit nung nag-aaral ka, may mga pagkakataon, nabubuisit ka rin sa teacher mo, pero pag wala ka na ron, naalala mo sila, di ba? Bakit? Kasi ang mga teacher nung kahit ganon, may mga mababagsik, talagang sila, dedicated sila sa pagtuturo sa mga bata. Sipin nyo, public school yan. Di ba? Wala naman silang mapapala sa mga estudyante nila. Lalo na itong mga pribado ngayon. Ang kaibahan ngayon, nung araw, pag nakatapos ka ng pag-aaral, kahit hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral, meron kang magandang narating. Ano man ang narating mo sa buhay? Gusto mong pasalamatan yung mga teacher mo Tumatanaw ka ng utang na loob sa mga guro. At doon sa eskwela, sa alma mater mo, doon sa pinanggalingan mong eskwela, tinatanaw mo yung utang na loob na yun Hanggang ngayon, lalo na pag naalala mo, hindi ba? Pero ngayon, ito minsan nabanggit ko na rin ito sa programa natin. Ang mga magulang, ang mga estudyante, wala nang dapat tanawing utang na loob ngayon sa eskwela nila Bakit? Bayad At saka ang mahal ng bayad. Hindi libre ang edukasyon, mga kaibigan. Kung sa private school ka, siyempre, napakamahal, di ba? Kaya napakarami rin ang hindi makapagpaaral ng maayos. Kasi yun ang tingin dito. Yan ang status symbol dito sa Pilipinas May discrimination dito Sinasabi lang nila natin walang discrimination. Pero malupit ang discrimination dito. Pag hindi ka nag-graduate ng Ateneo, ng mga Lasal, Sambeda, yung mga kung ano-ano pa, mga eskwelahan na nasa mataas na antas. Mga kaibigan hindi ka basta-bastang tatanggapin sa trabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo noon paano ang mga eskwela ngayon, hindi naman ang purpose niyan hindi na ang purpose ngayon, hindi na yung katulad ng dati.
na kaya itinatag ang eskwelahan, mga kaibigan, para mag-provide. Yun ang pangunahin eh. Mag-provide ng edukasyon. Hindi eh. Kung hindi ngayon, kung ano na eh, commercial eh. Kung ang objective ngayon ng eskwelahan, paano ka pagkakakitaan. Kaya wala kang karapatan kung wala kang pera. Sino may-ari ng karamihan sa mga eskwelahan ngayon? Hindi ba ito mga oligarchs na ang mga may-ari? Kaya ito mga oligarchs na ito, may mga negosyo rin itong iba. Kung sa kanila kang eskwela na graduate, ikaw ang priority nila. Kung sakasakaling mangangailangan sila ng mga empleyado na maglilingkod sa kanila sa mga kumpanyang pag-aari nila. Yan eh. Sinabi na natin yan eh, mga kaibigan eh. Kita ninyo ang naging resulta ng oligarchy ngayon dito sa Pilipinas. Nung araw naman, di naman ganyan eh. Di ba? Paano mong pasasalamatan ang mga eskwelahan ngayon kung ganyan? Na kinukonsinte yung katarantaduhan ng mga bata riyan. Bakit? Nagbabayad kasi. Naandun yung sukatan eh. Kaya ikaw, pag nakagraduate ka dyan, bago ka naman makagraduate dyan, di ba? Sabi ko nga, graduation eh. Nabayaran mo na lahat ang tuition, hanggang sa graduation, tatagain ka pa. Talagang hindi ka paliligtasin. Hanggat may masasaksak sa'yo, talagang sasaksakin ka, mga kaibigan. Di ba? Katarantaduhang mga graduation, ginagawa pa nga sa mga iba't ibang lugar para may dahilan silang ipangolekta ng pera. Pwede naman doon sa campus, pwede naman doon sa eskwelahan gawin, idaos ang graduation. Bakit? Pagkakapirahan eh, mga kaibigan. Yun ngayon eh. Yun ang primary objective ngayon ng eskwelahan. Mga kaibigan? Higupin yung pera mo ng mga mag-aaral doon. Kaya wala silang pakialam eh. Kung ano man ang mangyari, basta importante nagbabayad ka. Kadalasan nga, bakit maraming bobo na nagsipag-aral yan sa mga malalaking eskwelahan na yan? Ateneo, Lasal, pag narinig mong magsalita, wala namang laman yung sinasabi, English nga. Wala namang kabuluhan yung sinasabi, mga kaibigan. Hindi mo ba? Bakit? Kasi kahit na mahina ka o kaya hindi ka pala pasok, hindi ka gumagawa ng assignment mo, pasado ka eh. Ang importante, bayad ka. Hindi ka tulad nung araw, napakahigpit ng patuturo. Mga kaibigan, talagang gagawa ka ng assignment mo. Hindi nga tayo marunong ng kasintalino nila sa pagsasalita ng English ngayon. Pero mga kaibigan, ani naman natin yung English kung masama naman ang ugali nitong mga nagsipag-aral ngayon. Yan ba, ipinagmamalaki ba natin produkto natin? Ganyan. Mga kaibigan, tingnan ninyo imagine ninyo kung tayo na mga henerasyon natin at ng naunang henerasyon sa atin, naging katulad lang nila. Itong mga ganitong klase ng mga bata, isipin ninyo, gaano kasama ngayon ang moral values sa panahon ngayon. Mabuti na lang mga kaibigan inabot pa natin yung matino itong kahihiyan, ito lang kahihiyan na ginawa nito sa magulang niya. Di ba? Ako palagi ko, matatagalan bago makarecover to mga to sa kahihiyan. Kasi nga, ngayon may Facebook na. Sabi nga ni Attorney Toto Kausing, dati wala. Di ba? Mga kaibigan. Yun ang masakit ngayon. Pero nung araw hanggang ngayon ito, pinag-uusapan namin pagka nagkakakwentuhan kami nila Mayor Lim Kaya ako sabi ko sa inyo, mas marami akong kaibigan na mas may edad sa akin Kasi doon ako humuhugot ng ng karanasan sa kanila Kaya marami nagtaka, bakit
hindi ka naman ganun katanda hindi pa namang mga ilang taon nang nakararaan pa, di ba? Hindi ko naman kaedad yung pero may alam tayo, di ba? Sa mga nakaraan. Sapagkat naging ugali ko kahit nung ako bata, makitungo sa mga mas may edad sa akin dahil mas marami kang natututunan sa kanila, hindi dahil sa kanilang pinag-aralan. Kahit hindi nag-aral yung experience nila, yung pinagdaanan nila, mga kaibigan. Tingnan ninyo, imagine ninyo, kung tayo naging ganito kawalang hiya noong araw, wala na tayong GMRC nung halimbawa, nung dekada 50, 60, 70, walang itinurong GMRC sa atin. Imaginein mo ngayon, gaano kasama itong lipunan ngayon? Ito, katulad niyan. Baka yan na lang yan, pangkaraniwan na lang yan, hindi na pinapansin kung ganyan lang. Di ba? Gaano kasama? Hindi ba, mga kaibigan? Alam nyo, dati, pagka masama ugali mo sa eskwela, malamang hindi ka pumasa. Pag-iinitan ka ng mga teacher. Di ba? Ako, magulo rin ako sa eskwela nung araw. Nagagalit din sa akin mga teacher. Pero hindi ako ganyan. At marunong tayong makinig. Di ba? Nakikinig tayo. Pag pinagagalitan tayo, pinagsasabihan tayo, napapahiya tayo. Yun nga, sabi ko nga, yung kahihiyan. Yan, napag-uusapan namin pa rin yan. Nung araw, yan, kinukwento ni Mayor Lim, Nung araw, sabi niya, pagka ang isang bahay, sa loob ng isang bahay, merong gumawa ng kalokohan. Halimbawa, nakadisgrasya ng babae, nakabuntis. Di ba? Yung pamilya niya, nung nakabuntis, mga kaibigan, hindi na makalabas ng bahay. Sinasara na mga bintana. Napakahalaga ng iisipin ng mga tao laban sa kanila. Yun ang pinahahalagahan nila. Ngayon nawala yung pagpapahalaga Yung values, di ba? Mga kaibigan, isipin ninyo, nung araw hindi makakalabas hanggat hindi naaayos yung ginawa na kapinsalaan nung kasamahan nila sa bahay. Di ba noon pagka gano'n, pakasalan mo yan. Yung mga kamag-anak mo magsasabi sa'yo, kasambahay mo. Ayusin mo yan, pakasalan mo yan. Hanggang di nangyayari, nagkakaayos yung mga yun Hindi makapagbukas ng bintana sa sobrang kahihiyan. Mga kaibigan. Pero ngayon, pansinin ninyo, yung Facebook, yung iba, mas gusto pa nila yung kahihiyan. Bakit? Gusto nila sumikat. Kahit nakakahiya ang pagsikat nila. Di ba maraming gumagawa niya? Yan lukarit na siya, Yung isang luka-luka na artistang wala ng palabas. Yung, sino ba yun? Mystica, yan. Di ba ganyan? Ano pinagsasabi niya para lang siya sumikat. Nangihila ng kung sino-sino, idinadamay. Ay ako, yung mga kakilala kong ganyan ng ugali, yung mga naghahanap ng damay, wala Iniiwasan ko yan mga kaibigan Yung gusto nila, yung gulo nila, idamay ka. Kaya nga sa Facebook, pag nilagay nila yung kahihiyan nila dyan, dinadamay nila tayo, pati tayo nadadamay dyan. May kaaway sila, ilalagay nila dyan, pati tayo na kukuhan dyan, apektado tayo. Kasi nakikita natin. Ang masama, yung mga bata, pag nakita yan, tinan ninyo, nagiging normal sa kanila, pinagtatawanan ng mga bata. Inobserbahan ko Mga kaibigan yung mga hindi nakakatawa na labag sa kagandahang asal, mga kaibigan, nagiging, yung parang comedy ang dating sa mga bata. Kaya nagiging baliwala sa kanila yung pagbagsak ng moralidad.
Ako po'y magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Radio Bandido, 8:10 a.m. This is DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. Radyo Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ, 8:10 a.m., the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 8:10 a.m. is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 8:10 a.m. The Voice of the Philippines is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The Voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyu na may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin sa Rapid Fire ni Percy Lapid. Sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Kanin, gulay at fish, gasolina, dilis, mga preso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y nagpapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa lahat. Kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera. Baka kayo makarma. Yeah. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y nagpapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left. Kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking, wag galit sa pera. Baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left. Kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo'y huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat
kayo na ay booking, wag ka rin sa pera. Baka kayo makarma, kawatan ng money. Ay naku, kayo ay huling, mga aling sa pera. Kahaman sa kwarta, tigilan nyo na ang siting, pagkat kayo na ay booking, wag ka rin sa pera. Baka kayo makarma, kawatan ng money. Ay naku, kayo ay huling, mga adik sa pera. Kahaman sa kwarta, yeah. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Pag-usapan nga ho natin to para sa akin kasi ibalik natin yung dating klase ng edukasyon. Gusto nyo, magdagdag na lang pero katulad niya, tinanggal pati Pilipino, di ba? Wala na, lalo na tayo malileche ang mga susunod nating henerasyon. Yung GMRC, matagal kong ilang taong kong pinunayan, 2 taon yata. Sa radyo, pinag-uusapan natin yan. Pinagpipilitan nating igiit yung pagbabalik doon sa dating edukasyon. Di natin kailangan yung K-12. Ang sinasabi nila, maging kaparetas. Ba't sa Amerika? Nakita ninyo mga bata roon, humahawak ng armas. Biglang mamamaril sa maraming tao. Sa eskwela mismo, mamamaril. Mga kaibigan, nakatulong ba yung K-12 doon? Hindi. Kaya yun ang importante sa akin. Ito pagkumparahin ninyo, noon simple lang ang turo Pero masyadong malalim ang nagiging pundasyon para sa edukasyon ng mga kabataan. Bigyan ko kayo ng example. Maraming tayo, hindi naman tayo matatalino. Mga diksyon pa natin nung araw, simula sa mga magulang natin, mga sinundan nating henerasyon, hindi tama di ba? Ang mga diksyon natin sa English, kahit nag-i-English ka. Pero ngayon magagaling na sa English yung marami na. Gumagaling na sila sa English ngayon. Maging sa pagkanta lang ang mga diction, ang gaganda na sa pagkanta ng English Hindi katulad nun Hindi nga perfect ang English. Pero, karamihan, mabubuti yung asal Hindi mo naman maalis talaga na mayroong mga taong walang nya. Pero hindi naman siguro dadami. Sino makapagsasabing hindi gano'ng karami yan? Yung ganyang klase. Nung araw sa eskwela, yung pagka nagkantsawan, yun bully. Bully na yun. Kantsawan lang. Kantsawan ka. Pero yung sasaktan ka, hindi ginagawa yun. Kasi nangyari din sa akin yan Ako nabatukan nung araw, malaki yung kaklase ko nagsumbong ako sa nanay ko. Yung nanay ko pumunta ron sa eskwela. Pinagalitan siya ng nanay ko. Di tumigil siya. Pagkatapos naging magkaibigan kami. Hindi ba? Walang iba ngayon Dapat sa eskwela para saan pa yung may mga guidance counselor, di ba? Yun ang purpose niyan, mga kaibigan. Isipin mo, 4 na insidenteng ganon. Ang balita ko reported pa yung mga insidente. Pero walang ginawang hakbang ang eskwela. Tinan ninyo nung araw, may mga golden rules Simple. Pero dala-dala natin hanggang sa pagtanda. Ano yan? Ang mga simpleng turo nun yung paggalang sa mga nakatatanda. Pagpasensyahan ng mga nakababata. Di ba? Ganyan lang kasimple ang mga tinuturo nung araw. Pagmamano, yung magmamano ka, yun ang isang palatandaan ng paggalang mo sa mga nakatatanda sa iyo.
kay kamag-anak mo yan, kay hindi mo kamag-anak yan, basta nakatatanda, nasa lubong mo, magmamano ka. Wala nang gumagawa niyan eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? O, ano pa? Yung mga golden rules nung araw, simple. Do not do unto others what you don't want others do to you. Di ba? Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo ng iba. Di ba yan ang mga tinuturo sa GMRC? Oh, ano pa? Honesty is the best policy. Oh, hindi ba? Simple. Pero dala natin hanggang sa pagtanda. Hindi mo makakalimutan. Oh, yung cleanliness is next to godliness. Di ba ganyan kasi simple lang? Bakit yun? Tayong mga sa panahon natin, nadala natin yan hanggang sa pagtanda natin. Mga kaibigan, samantalang itong mga kabataan na ito, parang hindi nagsipag-aral. Kaya nga, di ba, nung araw, pagka yung may batang ganito, mga ganyan, yung mga klase ng bata ngayon, ano sinasabi ng mga tao? Parang kang hindi nag-aral Dalawa lang eh. Hindi ka ba naturuan ng magulang mo? Hindi ba? Yan, yung mga makikita mong asal ng mga kabataan, maraming kabataan ngayon. Mga kaibigan. Hindi ba nila alam yan? Honesty is the best policy. Bakit hindi na nila maituro yan? Kasi napakalaki ng naging epekto sa edukasyon sa mga kabataan ng alin? Iyon pong mga walang hiyang politiko. Bakit? Paano? Paanong hindi sasama? Itong ating mga kabataan na nagsisipag-aral. Paanong hindi sasama, babagsak ang values niyan? Ang moralidad niyan? Isipin mo ito mga walang hiyang eskwelahan na ito. Ang ginagawang padron, yung mga magnanakaw na politiko. Ano ituturo mabuti nun? Magnanakaw yan, mandarambong yan, gagawin mong guest speaker. Paano nagbibigay, nagdodonasyon ng malaki sa eskwela? Gagawin mong guest speaker, bibigyan mo pa ng award. Minsan, binibigyan pa ng doctorate degree, honoris causa, mga kaibigan. Ba't kaya sumasama? Ba't hindi sasama yan? Aanyayahan nyo dyan, mga magnanakaw na politiko. Dapat hindi ganyan. Kasi nagiging tama sa paningin, kinalalakihan ng mga bata ngayon na yung mga magnanakaw nagkaroon ng kaso, nabilanggo, nahatulang, kamukha ni Erap Estrada. Gagawin mong guest speaker, si Bong Revilla, gagawin ninyo. O kaya, magbibigay ng donasyon sa inyo, welcome sa eskwelahan ninyo, papalakpakan ninyo. Ba't hindi sasama yung mga kabataan ngayon? Pagkatapos, ginagamit sa politika, pag may rally, kahit mga bata pa, wala pang muwang, pinalalabas ng eskwelahan. Ba't hindi sasama? Ang natatanim sa isip nila, mali. Tayo noon, bakit nga simple-simple lang? Sasabihin lang, honesty is the best policy. Hindi pa natin ganong naintindihan, pero hindi natin nakakalimutan. Kaya sa habang nagkakaedad ka, naunawaan mo ang ibig sabihin nun. Hindi ba? Ito especially ang simbahan, ang mga religious organization. Bakit ba sila libre sa buwis? Ano ba ang dahilan kung bakit hindi sila pinagbabayad ng buwis? Kasi konsiderasyon sa kanilang ambag sa lipunan para ang tao, ang mamamayan, maakay nila sa wastong
pagiging mabuting mamamayan. Diyan. Inaakay sila dyan. Sa kabanalan, siyempre pag naging banalan tao, magiging wasto ang kanyang pakikitungo sa kapwa, pakikisalamuha sa lipunan. Iyon ang role nila mga kaibigan Yung pag-akay sa tao sa kabutihan sa paggawa ng kabutihan na medyo, teka muna, diyan tayo may diferensya. Yan ang issue, mga kaibigan. Especially, eskwelahan yan na pinatatakbo ng simbahan. Di lalo sanang dapat, kung noon itinuturo lang na subject yan sa mga estudyante, subject lang yan. Gaano pa kung eskwela mismo nagpapatakbo simbahan? Di ba dapat mas matino ang estudyante riyan? Kung ang paaralan ay pinatatakbo ng mga religious organization. Yan, dyan sila may pagkukulang Mga kaibigan, sa bahagi na yan yan ang nakikita natin na diferensya. Sa Boy Scout, pag bata ka, di ba? Diyan ka naman tuturuan at matututo para magkaroon ka ng civic awareness. Yung parang yung pagtulong sa kapwa-tao, di ba? Pati kung paano ka magsusurvive in any given situation. Bakit nababoy? Nawala ang nasayang. Nawala na lang yung importance, kahalagahan kung bakit merong Boy Scout. Isipin mo, namumuno, magnanakaw. Nilalagay na presidente ng Boy Scout, nagiging mga presidente, mga politiko rin. Kaya nababoy ho Mga kaibigan, nasira di ba? Sa Boy Scout may ano pa yan Meron pang oath yan, di ba? In my honor, ganyan, di ba? I will do my duty. Nakalimutan ko na kasi nag-Boy Scout ako nung araw diyan ka tuturuan paano mo dadamayan yung kapwa mo sa oras ng pangangailangan. Di ba? Grade 1 pa nga lang, di ba? Yung nasabi ko sa inyo, yung aklat na abakada. Yung inabot kong aklat na ganon, manipis lang yun Ang mga larawan nga doon, yung drawing pa lang di ba? Tinuturo na doon. Ano ang ginagawa nitong nando doon na litrato? Yung nagwawalis sa komunidad. Yun yung pakikisalamuha mo di ba? Mga kaibigan, sa community, kung paano ka magiging mabuting mamamayan. Nagwawalis yung babae, yung nanay o yung lola, ganon, di ba? Nandun na kaagad Kahit drawing pa lang alam mo na maiintindihan na Ang pinaka-importante kasing paghahatid ng mensahe sa pagtuturo, yung paraan na madaling maunawaan. Kahit sa media, ganon. Yun ang basic. Kaya nga ang tawag media, mga kaibigan, di ba? Medium. Ang pinaka-basic dyan, yung paghahatid sa pinaka-madaling maunawaan na mensahe. Yun po yun, mga kaibigan. Pagdating naman sa pagiging makabayan, tinuturo mga tungkol sa mga bayani natin. At saka, nandun na yun sa sa lupang hinirang Meron pang panatang makabayan, nandun na yan Di ba? Madadagdagan na lang yan sa mga kasaysayan ng mga ating mga bayani, di ba? Ganon. Malaki ang epekto talaga ng politika rin. Dahil sa, lalo na pag may eleksyon.
Yung mga politiko, mangangampanya. Sa eskwela nga, nangangampanya mga yun. Di ba si Erap, ginagawang guest speaker sa PLM? Convicted plunderer yan. Di pwede ka pala mag-guest dyan ng ng ibang convicted, ex-convict. Ba't si Erap lang gine-guest nyo? Mag-guest din kayo ng Oxo, tsaka Sputnik, na galing sa Muntinlupa, na ex-convict. Mga kaibigan, baka mas may mabuti pang kalooban yun eh. Kasi mga namunti, meron akong alam eh. Nung lumabas nung lumaya naging mabuting mamamayan eh. Na humigit pa sa mabuting mamamayan eh. Mga kaibigan. Dapat yun ang iniimbitan nyo rin. Di ba? Pero hindi dapat yun eh. Hindi dapat ihalo talaga ang politika. Yung politika, pag inihalo mo yan, bababuyin mo yung kwan eh. Yung anumang okasyon, institusyon, mabababoy eh. Ito, pagka kampanya, ang pinupuntirya ng iba dyan, karamihan, mga estudyante, kasi mga ano yan. Bakit nagiging masama? Tignan ninyo ha. Pagkampanya dyan, hindi yung estudyante ang makikinig sa sasabihin ng kwan eh, nung speaker nila na mga ngampanya na politiko. Hindi yun ang importante. Ang importante sa mga ganyang okasyon, itong hayop na politiko, kukunin niya yung kiliti ng mga kabataan na ginagawang katatawanan kahit na baluktot. Kasi gusto niya, humakot siya ng palakpak. Mapalakpakan siya. Di ba? Mga kaibigan, gusto niya, sumimpat siya sa kanya. Mali eh. Hindi yung decente, walang decency yung pagsasalita nila sa harap ng mga kabataan. Kaya alam nyo, ang daming dapat na ipagbawal tuwing eleksyon eh. Isa yan eh. O kaya kahit kailanman eh. Ang mga politiko hindi na dapat iniimbita sa mga gathering o occasion para sa mga mag-aaral, mga kaibigan. Kasi nakakasira lang. Naghahatid ng ibang masamang mensahe. Halimbawa, isipin ninyo halimbawa nung minsan, nagdebate si Erap tsaka si Mayor Lim. Sa UP pa man din, dyan sa Manila, UP Manila, Padre Paura. Banatan ang nangyari, mga kaibigan. Yung pala, bayad yung forum na yun. Inareglo na pala ni Erap yun para pumabor sa kanya yung debate. Kamukha nung ginawa nung tarantadong doon sa isang himpilan. Mga kaibigan, kasi kinasabwat yung si Erap nung moderator o yung MC. Pinakasabwat eh. Siguro malaki bayad. Nung inassess ko yung situation, karamihan dun sa mga nando dun sa audience, binilang ko yung edad eh. Kinuwenta ko yung edad eh. Kung anong taon ngayon at anong taon nahatulan si Erap. Di ba kung mandidato si Erap sa Maynila 2013. 2013. Nahatulan siya 2007 Nung ibaba ang hatol sa kanya, convicted siya sa kasong plunder, pandarambong. Nung hatulan siya. Kwentahin mo, 2007, 2013, ilang taon na yun? 6 na taon, mga kaibigan. Hindi, wag na yung na-convict siya. Yung gulo na nangyari sa panahon niya. Mga kaibigan, nung siya pabaksakin ng taong bayan dahil sa pagnanakaw, pambababoy. Pag kinuwenta ninyo hindi na alam ng mga bata na masamang tao yan mga kaibigan
Yan si Erap. Oh. Di ba? Hanggang ngayon, kung maituto, kaya sabi ko sa inyo, yung edukasyon, importante dyan, inilalagay ang kasaysayan itong mga nagiging presidente dahil kasama silang sa itinuturo nung araw sa social studies. O yung social studies, di ba, lumiit yun kasi maraming ang curriculum na pinagsama-sama sa isang merong HECASI, di ba, mga ganon? Oh. Mga kaibigan, nagsama-sama na ron. Hindi katulad nun, nagsasariling subject yun, yung social studies. Oh, ang mga presidente, alam pa natin ang mga pangalan. Alam pa natin nun. Di ba? Dapat, ang aklat natin, hindi naman binabago Di ba? Ang babaguhin mo lang dyan, yung pag-update lang sa mga libro. Halimbawa, kung sino yung nagdaang presidente, kasi yung incumbent, hindi pa natatapos yung term niya, kaya wala ka pang pwedeng sabihin doon sa libro. Pagkatapos ng term niya, dapat kasama sila sa mga pinag-aaralan sa eskwela, itinuturo sa eskwela. Katulad si Erap. Hindi ba dapat itinuturo para hindi pa marisan? Wala Ang mga nagsisipag-aral ngayon, mga mag-graduate dyan, marami dyan. Atinista pa naman, pumapasok sa politika. So, sabihin hindi magnanakaw. Parang pulis ang nangyayari. Yung pulis, bago pumasok sa training, masama iniisip Kaya siya magpupulis, hindi dahil para magsilbi sa bayan. Ang pangunahing nasa isip niya ay gamiting paraan yung kanyang pagpupulis sa kanyang mabilis na pagyaman. Ganon din ang mentality ngayon sa mga nag-aaral. Ang kinukuha lang nila dyan, yung pangalan ng eskwelahan. Ginagawang status symbol, mga kaibigan, nag-graduate ka dyan. Para bang hindi ka na pangkaraniwan tao. First class citizen ka na pagka nanggaling ka dyan. Hindi ba? Mga kaibigan. At wala kang mapapasukan trabaho kung hindi ka dyan sa mga yan na kontrolado ng mga oligarch nag-aral. Yan ang nangyayari ngayon. Dapat yung mga politiko, ipagbawal yan sa mga paaralan. Sa premises, dapat off limit sila dyan lagay nyo rin sa karatula. Dapat may karatula rin Yung mga politiko, off limits. Doon sa lalo na kung wala kang magandang record. Sana man lang kung may magandang magandang record niya pwede sana yun pero mga kamukha ni Erap, nila Jinggoy, nila Bong Revilla, marami pa. Hindi ko nababanggitin yung iba. Hindi na-demanda yung iba, hindi nakasuhan, hindi magnanakaw. Ano ba tawag mo sa Congress saka sa Senado? Ano yan, mga banal? Kung mga banal yan, di ando sa Roma yan. Sa Vatican nandun yan. Kung mga banal yan, mga animal na yan. Sinasabi lang natin, mga kaibigan. Kaya nagkakaroon ng maling paniwala Yung mga kabataan na tama yung kanilang nakikita at ginagawa ng kanilang eskwela. Isipin mo, magtatalumpati sa harap mo si Erap, magnanakaw yan. Si Erap, Ateneo rin yan Hindi nyo ba alam? Kaya walang hiya Bali ba yung mga Hiswita nandyan, di ba? Mga paring Jesuit ang nandiyan. Walang pinakasolusyon ako nakikita, mga kaibigan. Kung hindi, ibalik natin ang mga importanteng curriculum. Walang hiya na kasi ngayon Ultimo Supreme Court, pumayag. Tanggalin yung Pilipino. Sipin mo, paano natin maipapatupad yan? Paano natin, wala na nga kasi, mga kaibigan binababoy na tayo sa pag-aaral pa lang
ng mga bata, binababoy na, sinisira na yung tamang direksyon. Nakita niyo mga hapon? Oh, isa lang ang turo sa kanila. Ang klase ng turo sa kanila. Hindi pa kasing dami ng curriculum dito, ha? Mga academics, mga kaibigan. Doon isipin mo, sa elementary, ilang taon yun. Hindi man sila nag-aaral na, wala namang mga, examination. Walang tinuturo, kundi ang unang tinuturo sa kanila yung mga gawain na dapat gampanan ng isang mamamayan. Una, sa bahay nila. Pagkatapos sa community nila. Sa lipunan. Mga kaibigan. Yun Yun ay tinuturo Unang-una Kasi importante yun Pag hindi natutunan yung tama o yung wastong pakikitungo sa kapwa at wastong pagkilos na dapat mong gawin sa lipunan, pag hindi ka lalabas na may mga walang ya. Di ba? Guguluhin yung tabakuan nyo. O, mga kaibigan, yung mga sumusunod sa batas. Kaya marami ngayon, tinan mo, kasi nakikita, nakakalusot sa batas yung mga gumagawa ng mabibigat na krimen. Krimen laban sa sangkatauhan ang ginagawa Ano ba tawag mo rin sa pandarambong? Krimen laban sa sangkatauhan yan. Crime against humanity rin yan Mga kaibigan Sip mo, dami mong, sinasabi nga ngayon ni Lacson, gaano kalaki ang pondo na naaaksaya lang, nasasayang. Daan-daang bilyon, mga kaibigan, sa budget ng ating pamahalaan. Samantalang, ang dami naghihirap na inagawan mo ng opportunity, ng pagkakataon. Sa bulsa ninyo napunta yan. Malakas pa ng loob ni Bong Revilla. Maghihiganti raw siya. Tado. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang mga paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bravo! Ang pagi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 l. Bravo! Susubod lang ang suka. Bravo! Laging good na good. Bravo! Basta may bravo. Ready ako. Ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka. Isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyu na may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin sa Rapid Fire ni Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Magbasa-basa tayo rito ng mga reaksyon at saka mga pagbati. Si June Di Valencia po nanonood sa atin. Noon daw, mahawakan lang sa kamay. Siguro yun ang ano niya. Wala nawawala Ba't ganun? Andali si Desdes Pegonzaga at noong pinupuntahan ng mga teacher, nawawala ba't gano'n nalilipat?
Nawawala yung binabasa ko. Ngayon, dito sa lugar namin, mga kabataan, edad 5 to 8 years, ay kung makapagmura ng PI. Gano'n na nga ho. Bagay ako, nagmumura pero nung bata, hindi. Hindi ako nagmumura noon. Ngayon na lang eh. Nahawa ako kay ano. Ay, hindi. Ito si Aurora Lim, nanonood po sa atin. Nawawala eh, yung mga binabasa ko eh. Ba't kaya ganon? Maakyat, ganon? Si Aurora, ayun na naman. Kaper, si di man po ako naging perpekto, nanay sa mga anak ko, pero mula sa pagkabata, mga anak ko, obligado sila, kailangan 6 p.m. ng gabi, nasa loob na sila ng bahay. Ako kinukwento ko nga di ba? Nung bata ako, naku. Pag ako inabot sa labas ng dumilim, yung padilim na, naku. Pag-uwi na ako, pinapawisan ako ng bugal-bugal, baka akala ninyo. Tsak yun, nakabang na nanay ko. Kaya pag nakita ko ng nanay ko, hawak yung siyanse, patay. Nababali sa amin yun. Magkakapatid, ilang kami. 7 kami. 5 lalaki, 2 babae. Mga kaibigan. Basta inabot ako ng dilim sa labas ng bahay. Sigurado, may ano ka na. May tama ka pag uwi mo. Si Arlene Tanyedo Barrias ng the Netherlands. I agree, I have 3 daughters and I am so thankful that my daughters were being disciplined. Well, kaya naman lumaki sila disiplinado. Yun. Na respeto, may respeto sa magulang at takot sa Diyos. Importante rin yan kasi yung pagtuturo ng religion. Importante yan. Yung pagmumura ng yan ang mula ko sa kanila, never na babanggitin nila yan kasi di mo nakita. Oo nga naman, di ko na babanggitin na. Si Desdes Pagunsaga, sabi niya, parental guidance natin talaga ang paraan at para di maging loko-loko ang mga bata. Pero yung nag-aaral na bata, 50% ng responsibilidad ng eskwelahan doon, kaya nga ibinabayad mo eh. Diba? Kahit na hindi mo pa ibayad dyan eh. Kasi ang Estado may responsibility, nasa konstitusyon yan eh. Yung karapatan, yung right to education kita ninyo si Mayor Lim, ilang eskwela pinatayo sa Maynila, dami. Pati yung college, yung naging university na, yung Universidad de Manila. Si Lim ang nagpatayo niyan. Mga kaibigan. Si Ryo Ninicose, binabati natin. Ryo Ninicose ng Japan. Si Yula Sotelo, isang singer po ito. Wala na, Kapersi, lapig kahit di ko kilala. Di mo kilala, nagmamagandang gabi noon, araw. Basta nasa lubong mo, sa lugar nyo. Basta kilala mo, taga lugar nyo, binabati mo. Kami nga yung mga pulis, binabati namin yan eh. Nung kami maliliit, kilala namin yung mga pulis sa lugar namin. Tsaka nung pag may naging speaker na nakuha ng mga politiko, hindi nangangampanya kasi elementary. Nangangampanya ba? Hindi naman kami butante. Hindi magnanakaw pa kasi yung mga tao nun eh. Sa gobyerno, hindi pa kawatan. Ngayon, puro kawatan eh, mga kaibigan eh. Tapos gagawin mong guest speaker. Si Brenda Espeleta, family that prays together, stays together.
Di ba yun? Mga turo din yan. Sa atin ng araw, mga golden rule yan eh. Amaso Japano, good evening po. Avid listener niyo po ako dahil maraming realization ang naibibigay ng program nyo. Sana po ipagpatuloy nyo ng mas matagal ang program nyo. Salamat ha. Amaso Japano. Si Kaani Flormata Saludes at si Kaenyang Mina, binabati natin. Sabi ni Kaani, nasaan na ang sinabi ni Rizal na nasa kabataan ang pag-asa ng bayan? Wala na, sinisira na. Mga bayani ngayon, binababoy na yan. Pumunta lang kayo sa tabi ng Manila City Hall, Carnaval, yung bantayog ni Bonifacio, nilagyan ng perya. Kasi pagkakakwartahan doon sa sa Bonifacio Monument, doon sa Miloton, illegal terminal, vendor, lahat na umiihi pa ron. Pagkatapos may nakatira pa ron sa paanan nung yung mismong yung mismong kinatatayuan ng monumento, yung pinaka-base niya. Bahay ng yun May isang pamilya na nakatira ron. Doon na nagkaanak yung 2 palaboy doon, Dumami na sila. Ginawa nilang kondo. Kaya ang address nun Plaza Bonifacio, Loton, Manila. Butante kasi. Ginawang butante si Bonifacio. Si Juni Espinosa, video games na laro ngayon ay karamihan ay violence. Sa pa yan. Di ba nililimit ni Marcos yung mga ganyan pag violente yung mga palabas, di ba? Sasabihin niyo ba masama? Nakabuti. Kaya lang mahirap mong pigilin yan dahil sa internet. Di ba? Ito. Kapersi, tanda ko noon, ang father ko very disciplinary. Sabi niya sa amin, kung aalis kami ng bahay, dapat nasa bahay na kayo pagkagat ng dilim. Lahat naman tayo, ganun. Lalo babae, di ba? Si Andres Bonifacio, nung high school ako, ang binubuli namin ay ang plastic cup, sipain at tapakan na sa galit dahil kalat sa school grounds. Pick up namin after pambubuli ng kalat. Hindi pambubuli, yung konsuelo yun. Di ba pag walang-wala ka minsan, ang pinaka-konsuelo mo pag naglalakad ka lang sipain mo yung mga latang madadaanan mo. Yun ang mga konsuelo ng mga mahihirap ngayon, kumatok ang tao sa bahay, di na nagsasalita, sumisigaw na ng wala. Si Lito Alfonso, si Lito pala, nasa Japan ito Tagal na nito sa Japan, Hindi ko na nakikita ito. Bata pa ito, nung huli kong makita ito si Telma Graves, mainam yata yung palo ngayon, paluin mo, child abuse ang kaso mo. Yan ang problema pa natin. Tingnan ninyo nakasama. Sabi ko sa inyo yung paggawa ng mga special laws, yan ang nakasama sa atin. Nagkaroon ng overlapping ang mga batas, nagsala-salabat. Naging yung mga batas, contradiction sila ngayon. Sabi ko nga, lahat naman ng offense, merong katapat na parusa yan Di ba? Lahat ng pagkakamali, may in place na yan sa batas Kaya yung Congress at Senado, sobra na ginawa niyang batas Kaya nga, nagkaganyan kaya, wala na sila magawang batas, yan na, mga kaibigan. Isipin mo, hindi mo pwedeng paluin ng bata
Samantalang tayo nun pinapalo, kaya nga tayo nagtatanda. Maging sa school nun, di ba, namamalo yung teacher. Hindi naman nagagalit yung magulang natin pagka pinapalo tayo ng teacher. Sabihin pa nga ng magulang mo, buti nga, siguro malikot ka. Yan. Di ba? Siguro hindi ka nag-aaral, hindi ka nakikinig. Papaluin ka ng teacher o ruler dito sa kamay. Masakit din yun, ha? May teacher nga ako. Naku, kung mangurot yung pino, sakit mo dito, sa malapit sa akwang ko, sa dibdib ko. Saka ang exposure ng mga bataan ngayon sa multimedia, malakas, maka-impluwensya. Nga, malakas maka-impluwensya ng yung kagaguhan, di ba? Ang masama yung politiko nakikibagay sa kanila eh. Siyempre, ang tingin nila diyan, kailangan makuha nila yung atensyon, di ba? Yun ang pinapahalaga nila. Kaya yung imbes na magturo sila ng mabuti, yun ang pinagkakaabalahan nilang pag-aralan. Paano kung bobolahin itong mga to, di ba? Mga kaibigan, wala eh. Masama na ang sitwasyon natin eh. Si Marie De Leos Watson, isang singer po na kabase sa UK, binabati natin. Si June Espinosa, sabi niya, bilang ganti ay didinggin ko ang payo ng aking mga magulang. O di ba nasa panatang makabayan yan? Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Di ba? Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. At masunurin sa batas. Yun. Panatang makabayan, mga kaibigan, nandun eh. Araw-araw yan, binibigkas yan, di ba? Bago ka pumasok sa school. Sa grounds muna, di ba? Pipila kayo. Kami nga, nung araw, pagpasok namin, elementary, nabot ko, may sayaw ba? Para magising yung bata, lalo kung pangumaga ka, magigising ka, di ba? Pagkatapos pagkatapos ng national anthem, panatang makabayan, tapos sayaw na. Bago kayo, papasukin. Basta pa nga yung tugtog eh. Natatandaan ko, grade 1 ako eh. Mga kaibigan, di ba, ka-Percy na mga artista pumasok na sa politika, second choice nila para kumita. Paano? Mga high maintenance yan eh. Saan nila kukunin yung garbo nila? High maintenance sila eh. Pag nawala ng pelikula, tinan mo si Lot-Lot, nag-asawa ng iba. Wala na eh. Hindi naman pumasok sa politika yung asawa niya. Yun po eh. Si Agnes Togashi, kasi ka-Percy, binago ng Cory administration ang kasaysayan para sirain lang si Presidente Marcos. Nga, talagang ginawa talaga yun. At saka hindi lang yun ang ginawa nila. Nagbayad sila ng malaki para sa demolition job labang kay Marcos para i-condition ang isip ng international community ng mga nanlipunan sa ibang mga bansa kung gaano kasama si Marcos. Ginastusan yun. May PR yun. Diba, binulgar ni Emmanuel Pilais siya noon, naging ambassador ni Cory yun sa Washington. Hanggang kay pero kaya hindi, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung masamang ginawa nila, sana wag ipagpatuloy ngayon. Yun ang masama eh. Hindi na isa kanila, sabihin mo, masama pagnanakaw. Sino may sabi sa inyo? Masama lang yan pag iba gagawa. Diyan tayo mapupunta sa puro sisihin natin yung ayaw nating tao. Dapat hindi ipagpatuloy yan, yung pagnanakaw. Nangyayari din ngayon eh. Ang problema, paano nilang sasawatain yan? Di ba? May ginagawa ba tayo?
Oh, wala naman nadidemanda. Tapos, ding back siya. O, asan? May kaso ba? Kasuhan nyo. Gusto nga, makulong na eh. Ang problema, wala naman eh. Oh, si Nestor Estrella, musician din po, based sa Taiwan, bumabati rin sa atin. Oh, mga kaibigan, si Beto. Nanonood ba si Teka. Parang nalagpasan ko Andali. Oh, ano to? Yun. Parang nakita ko, nanonood kanina si Fiscal Art Cruz. Oh, si Royce Cabrera. Bakit hindi pa ikulong si Ramos? Ba't may kaso ba? Yan ang problema sa atin eh. Namimili kayo ng gustong ikulong yung walang kaso. Oh. Yung mga dapat kasuhan, wala naman nakakasuhan. Paano natin ikukulong yun? Kaya sasamahan lipunan natin pagka ganyan tayo. Ha? Pakasuhan nyo na. Oh, yun ang gawin natin, kasuhan. Hindi tayo pwede nung salitaan lang na. Good evening. Si Josie De Silva Ignacio ito ng Canada. Binabati rin natin. Si Susana De Los Santos. Nung bata pa kami, kapag may bisita, ang mga lola ko, hindi kami pwede makihalubilo. Tama. Totoo yan. Papaluin ka ng nanay mo. Ako, napapaluin ako ng nanay ko. Yun lang magulo ka rin sa harap, may nag-uusap, palo abutin mo. O, mga kaibigan, hindi ka pwede sumabat sa usapan ng matatanda. Di ba? O, yun, sabi nga ni Susana De Los Santos. Ang tatang ko, Ka-Percy, merong kinayas na malapad na kawayan, nakasuksok sa tahilan ng bahay. Oh, siguro pamalo yun, Always ready yun, basta may kasalanan. Oh, pasok daw kami sa kwarto. Ayan. At dumapa, hintayin siya at doon kami papaluin. Isang palo lang pero mahihimas mo, pit mo. Siguro Tagalog to si Josie, no? Ganda na Tagalog mo, ha? Gusto ko yan, ha? Isang palo lang pero mahihimas. Yan. Yung mga kwan, eh. Gusto kong Tagalog, eh. Pero ito, Josie, may kwento. Yung doktor. Iba naman yung doktor. Ito, tatay mo, di ba? Talagang palo yun. Ito naman, doktor, may nagpagamot. Babae, pumunta rin sa doktor. Sabi nung babae, Dok, pwede ba magpa-check up? Sabi nung doktor, sige, pumunta ka na sa kwarto at maghubad ka na. Sabi naman nung babae, ba, Dok, ikaw muna, hindi ho ako. Ito, lola ko. 90 anyos na eh. Ganun ba? Kinuha yung stethoscope, sabi ng doktor. Sige lola, hinga ng malalim. Meron ditong isa, nabasa ko, pinauulit niya isa sito. Tsaka na, wala tayong magandang segue dun eh. Sabi ni Nestor, lumaki mga anak ko at nagkapamilya ay hindi natutong magmura hanggang ngayon. Sabi ni Nestor, Estrella, Si Ariel D. Kabawatan, magandang gabi rin sa iyo, Si Carmina Punsalan Banks, good morning po. Nung araw, Tito Percy, tingin pa lang ng lolo at lola namin, takot na kami. At 6 p.m. pa lang,
kailangan nasa bahay ka na. Dun sa tsuhin mo ba si si Narding Baksak? Siga yun nung araw sa Tondo, di ba? Mga si Narding Baksak, daming tato, pero mabait yun, mabait sa akin yun daming tato nun. Doon pala, matatakot yan Sino pa ba? Teka, sandali. Ang hirap nito, nawawala Si Jerry Nisperos, tama lahat ng sinabi mo, Kapersi, regarding sa educational system nung araw. Dati, nakokornihan pa tayo. Oo. Teka, nakokornihan pa tayo nung araw. Pero pag tumanda ka na ngayon, mo ma-realize na yun saysay ng moral values, education system ang hinuhubog ng kultura at karakter ng lahi natin. Yun. Si Ricardo de Guzman, nawala na kasi Kapersi good manners. So nga GMRC, di ba? Liwanag nun Si Ann Ramon Pastor, greetings from Beaumont, Texas. Texas. Meron tayong kikinig sa Texas ngayon. The best po ang show nyo. Ay, salamat. Si Berlinda Ruiz, nung araw kailangan 6 p.m. uwi na. Tapos sabay-sabay sa orasyon. Iba po talaga mga kabataan ngayon. Galing ng mga magulang, mga magulang sila naman, sila naman patulog pa lang. Oo nga, tsaka noon hapon natatandaan ko, pag walang klase, hapon tulog ka. Alam nyo ginagawa ng nanay ko kasi minsan nagtitinda nanay ko. Hindi kami asikaso para patulugin. Gagawin nun, tatawagin yung mga tsuhay namin barako. Yung malalaki. Yung mga actionistar nga yun siya. Si Rex Lapid yan, alagaan kami para patulugin lang. Mga maiinit ang ulo nun. May hawak na pamalo yun. Pagka hindi ka natulog, papaluhin ka talaga. Sakit. Mga kaibigan, yung stick, yung kawayan na yung sinasabi ni kanila, yun hindi kinakayas, di na kinakayas. Ito? Sino ba? Si Carmela Torres Balcos. Kadarating lang galing Christmas. Kadarating lang pala niya. Na-late siya, Si Rudy Santos ng Horoscope Band based sa Los Angeles yata. Saan ba si Rudy? Sa North o South? Pa-shout out po. Si Josie DC. Yung kanyang daughter, si Cherilyn Ignacio. Anak yan ni Josie De Silva Ignacio ng Canada. Si Carlos Bilog from Kingdom of Saudi Arabia. Mga kaibigan. Si Carme, nabasa ko na yun. Si Bebing Baldonasa, Etukas, yun. Bebing Baldonasa, Etukas. Bumabati siya from Istanbul, Turkey. Ba? Ang dami nating ngayon, taga iba-ibang bansa. Si Doc Ted, bumabati naman ng happy birthday kay Mayor Alfredo Lim. Sa bayan ko ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig.
may pagkakaisa sa bawat nais. Ayan ko'y Mga kaibigan, wala naman po tayong oras, kaya kami po'y dyan muna pansamantalang muling magpapaalam. Advance sa sa inyo, Merry Christmas sa inyong Christmas. At tsaka na Happy New Year, babalik pa naman ako eh. Binabati natin ang lolo at lola ni Bryle, ang ating magaling na engineer. Si Ginoong Benjamin Tado, si Veronica Tado, ang buong pamilya Tado po ng barangay Bagong Silang, Quezon City. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Lander Estrada. ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap